Katulad daw ni President-elect Duterte, hindi rin titira ang live-in partner niyang si Hanilet at ang anak nilang si Kitty sa Malacanang. Mananatili raw na simple at payapa ang kanilang buhay kahit pa pinuno na ng bansa ang kanilang haligi ng tahanan. Live mula sa Davao City, may exclusive report si Ian Cruz. Ian. Ma'am Jess, ngayong gabi nga lamang ay nagkaroon ng GMA News ng pagkakataon na makapanayam ang partner nitong si incoming President Rody Duterte na si Hanilet Avancenia. Gayon din yung kanilang anak na si Kitty. Kung sila raw ang masusunod ay mas nais daw nila na dito pa rin manatili sa Davao City kahit pa nga magiging pangulo na yung haligi ng kanilang tahanan. At nung makita nga natin itong si Hanilet, Ma'am Jess, ay nakita natin na mas maaliwalas na yung kanyang muka. Halatang nakapagpahinga na ng maayos itong partner na ating incoming president. Mula nang manalo si Duterte, wala naman daw nagbago sa kanilang buhay. Sinabi ni Avancenia na kapareho pa rin sila ng dati. Yun nga lang, marami raw tao lagi sa kanilang bahay na kumakausap sa susunod na Pangulo. Kung sila raw ang masusunod ay mas gusto nga nilang sa Davao manatili. Ito rin daw ang gusto ng incoming president. Sinabi ni Avancenia na may nakausap siyang mga abogado at sinabi raw na hindi naman kinakailangan na sa Malacanang nakabase ang Pangulo. Ang anak na si Kitty pumapasok na bilang grade 6 student sa isang pribadong paaralan dito sa Davao City. At tinanong ko siya, Ma'am Jess, kung lilipat ba siya sa Maynila kung nasa Malacanang na ang amang sidigong. Ang sabi lamang ni Kitty kung kasama raw yung best friend niya sa eskwela. At may dagdag na seguridad na ngayon itong si Kitty para mas ligtas daw ito. At ang sinabi niya, ang magiging papel daw niya bilang presidential daughter ay alagaan lamang ang Pangulo at kanyang pamilya. Nagpasalamat naman si Avancenia sa lahat ng suporta sa kanila. Hayaan lamang daw na magtrabaho itong si Duterte at wala raw gagawing labag sa batas kundi para lang sa kabutihan ng mga Pilipino. Sa inaugurasyon, ang isusuot daw ni Duterte ay barong na nakatago lamang sa kanilang bahay. Nais daw ni Avancenia na nasa sidelines lamang siya ng susunod na Pangulo, pero pagtulong sa mga nurse at kapakanan ng OFWs ang nais niyang tutukan. Tinanong ko siya, Ma'am Jess, kung handa ba siyang maging First Lady. Ang sagot niya, nandito na raw siya at nagbiro pa nga siya na wala naman daw ibang kasama sa bahay itong si Duterte. Narito ang kanilang mga pahayag. Hiling ko lang, hayaan lang natin na magtrabaho siya kasi magtatrabaho naman talaga niya. Tsaka wala siyang gagawin na labag sa batas. Tsaka ang gagawin niya ay para sa kabutihan ng mga tao, mga Pilipino. Tsaka dasal. Alagaan ko si Papa. Papa ko. Alagaan ko ang parents ko. And, mahalin ko sila. Ma'am Jess, natanong ko nga itong partner ng ating incoming president kung marami bang naglalabi sa kanya o at doon din sa iba pang mga miyembro at malalapit sa kanilang pamilya. Ang sinasabi lang niya, para mapasok sa pamahalaan ng isang tao, kinakailangan competent ka at hindi ka korap. Yan daw talaga ang pamantayan nila ng ating Pangulo na susunod sa pagpili ng mga mamumuno at papasok sa gobyerno, Ma'am Jess. Iyan, napansin ko lang sa mall mo sila na sundan, no? So parang parang normal lang na araw sa kanila ito kahit na ilang araw na lang manunumpa na bilang susunod na presidente ng ating republika ang kanilang haligi ng tahanan ni Kanga. Tama, Ma'am Jess, sa isang mall dito sa Davao City yung aming pag-uusap na yan at talagang nagkaroon lamang tayo ng biglaang pagkakataon sapagkat yun nga, kinakailangan magpunta dito ng partner ng incoming president at yung anak nila, ang balita sa atin ay may bibilin daw na parang sa school ito, Ma'am Jess, kaya napunta rin siya dito sa isang mall dito sa Davao City. At ang sinasabi nga nila, Ma'am Jess, wala naman daw nagbago sa buhay nila except itong si Kitty o si Veronica, na ang sinasabi niya sa atin, naninibago siya dahil marami daw yung mga taong bumibisita, maraming kumakausap sa kanyang ama. Yan daw yung nakita niyang pagbabago. Pero pagdating sa kanilang pamilya, the same pa rin naman daw yung kanyang pakikitungo sa isa't isa. At Ma'am Jess, napunta nga ako dun sa pinapasukang eskwelahan itong si Kitty. Ang sinasabi rin sa atin ng mga tao doon, mga magulang at mga bata,
wala naman nagbago doon sa anak nitong si incoming President Duterte sapagkat nakikita lamang nila naglalakad kasama yung mga kaibigan, normal na estudyante siya doon sa kanyang pinapasukang paaralan dito sa Davao City, Ma'am Jess. Okay, pero parang wala akong napansing nakabuntot sa kanila o nakapaligid sa kanila ng mga security, ha? Ang laki na nung bounty para kay President-elect Duterte. I suppose dapat pati yung pamilya niya protektado, hindi ba? Ma'am Jess, yung si Ma'am Hani, sinabi niya talaga, ayaw niya talaga ng may mga bumubuntot-buntot sa kanila, pero yun nga anak niya, sinabi niya, makikita rin naman natin may dagdag na seguridad daw ito sapagkat sinabi niya magiging pangulo nga yung ama nito, ayaw niyang mag-aalala sila na kung nasa paaralan o kung saan man ito magtutungo ay magkakaroon ng banta. So yan daw ang top priority nila, yung anak nila ay nasa ligtas na kalagayan, Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.